Good day or good evening, Philippines. Today is Friday, last day of the trading week, July 12, 2024. So magsa 7:50 PM na. Summary, yung PSE, dahil sa PSE Edge, up ng 38.99 points or 40 points or 0.59%. Meron, asan ba yung ano? Wala dito ah. Ulit tayo sa chart. So ngayon, 3 consecutive weeks yung PSE umaangat. 4%, 1, and 239. So dapat dito yun, ito maganda. Tsaka volume umaangat. So nagbe-break siya ng increasing yung volume. So yung daily naman, daily trading volume, gumaganda naman yan. Ito. So ito kasi yung impulsive ito. Meron tayong dating uptrend. Uptrend dati. Pandemic yan. Recovery from the pandemic crisis. So hindi siya malaking bull market cycle. Hindi siya katulad nito. So recovery lang. Tapos nagkaroon tayo ng range dito. So, may supply zone dyan sa taas na yan. So ito naman ang ito. Andyan ang buyers. Dito natin. Nag-range tayo dyan. Yan. Malaking trading range. After the uptrend, so nabiyak yun. Nag-trade tayo below the uptrend. So ito yung tanda natin, ito yung Ukraine and Russia war. High inflation, interest rate hike. Sunod-sunod na yan. Ngayon, meron tayong sideway market. From as high of 7,150 as low as 50,57. Yan. Yan, ang ginagawa ng market, PSE market. So, kung alam niyo yung Wyckoff, pwede niyo identify kung accumulation o distribution. So, may mga rules naman doon, yung mga theory ng Wyckoff. So, ang gusto ko dito, ito. Itong W na to. So, ito tatawagin ko itong sa Wyckoff. Ito na yung phase C. Ito yung phase C. Ito yung phase 1. Ito. Tapos phase B. Ito. Mahaba. Yung phase 1 kasi yung downtrend niya dito. Meron kang downtrend. Downtrend mo, tapos nag-break. Pero hindi niya kinayang bumalik sa uptrend yung price. Bumalik ulit, deeper down dalo. So, mas malalim. So, yun. So, meron tayong downtrend channel. Uptrend, tapos meron tayong killing me softly na downtrend. Tapos,
meron kang fake breakout, tapos bumalik ulit sa downtrend channel. Tapos dito nag-bounce. Malapit sa ito, yung demand zone dito, support. Ito, meron kang support yan, meron kang support dito, may buyers, buyers. So ito yung magandang buyers kasi kinaya niya maggawa ulit ng higher high. So, higher high, higher low, higher high. Higher low, higher high, higher low. Nag-equal high na sa dito. Ito yan. Ito, napakatinding supply zone. Pinaka-sellers. Market. 7.5. Pag nag-trade above tayo dyan, lipad ng kahit ano. So, fail siya. Hindi siya parang ano, yung triangle na uptrend. So, nag-break siya sa baba. Pagka-break niya sa baba, gumawa siya ng sideway market or trading range yung market structure niya. Sideway lang. So ito yung phase A. B, yung B, alagay yan, mahaba. Tapos dito, ito, nagkaroon ng ping-pong dito. So, ito makikita agad to. Low 63.7407. 37407. Ano? 37407. Kaya, ayan natin ng gray. Kasi, hindi natin dito. Kasi, kung nag-support to sana noon. Ito yung maganda noon. Kung ito nag-support. Yun na yun. Pero gumawa ng tatlong solid na rin. Tapos nag-break sa baba. Sa demand. So, hindi pa ito yun. So, fake structure. Hindi siya nag-sign of strength. Hindi siya umangat. So, ito yung W yung pinaka-the best. So, ito na spring. Ito na spring, phase D. Tapos last point of support. Last point of demand. Dito, ang lalim. Malalim to. Ang projection ko, ito lang. Ito lang sana magkakaroon ng cycle low yung zone na to. Pero nag-dip pa dito. Ito kasi is FTSE rebalancing. Nag-rebalance FTSE. Tapos, after ng rebalancing, doon ka na nakita ng maraming magaganda yung volume mo. Daily volume mo. Consistent na. Above 5 billion, mga ganun. Oh. So, hindi ko to sasabihin na fake itong uptrend. Itong fake itong structure na to. Dahil gumanda yung after ng 2 consecutive weeks na may long weekend. Ayaw natin ng long weekend sa market. Alam ko yun eh. Ito ata, 12 holiday, saka 17 holiday. Dalawang linggo yan na long weekend. So, mas tamlay ang market. Yun. Tamlay ng daily trading volume. Tapos, ito nga yan. Ito yung week na 2 weeks na haba ng long weekend. Kasi ito na yung sumunod na mga weeks. So, 3 weeks na tayong umangat sa PSE. Kaya,
May laman ba? Oh, may laman. May laman yan pag-angat na yan. Para sa akin yan. So, matagal na tayong sideway market. Simula 2013. So, 1 decade na. Higit 11 years. So, mag-all-time high ba tayo? Yan ang tanong sa PSE. Kaya ba ni PSE na umangat 7.5, mag-trade above 7.5? Kaya niya ba itong ibig yung all-time high na ginawa recently ng Japan? So, Japan. Itong baba niya to 20 years to. 20 years yung cup na yan. Ngayon, Japan, yung all-time high. Pangit lang yung weekly closing niya. So may confirmation yan next week kung isang red dito or indecision or i-invalidate niya tong bearish na to. Itong bearish na inverted damage. Pwede naman next week. Solid na green. So invalidated na tong bearish. Itong indecision na to. Itong bearish na inverted damage. Pag green yan, solid. Invalidate na to. Okay. So Japan. Grabe. 20 years. Bago siya nag-all-time high ulit. For more than 20 years siguro. 1989. 1989. Hindi ko makakita. 1989 na. 2024. More than 20 years. Tapos nag-all-time high na ulit. Ibig sabihin, kahit pangit yung yen, maganda yung market ng sobrang gulpi sarado yung yen. So may na yung yen. Talagang napakalakas ng dollar against yen. Pero nagkaroon ng intervention. So, ito yung titignan next week. Nagbuwaksak yan sa top trend na channel. Break, retest, back, baba. Pwede na short. Bet against the dollar. So, yung dollar naman, ang gulo. Ito tayo sa malinis. Trading below the uptrend. Short term uptrend. So, meron itong malaking range. So, ano ba yan? Distribution, accumulation. So, pero dito ko na-expect yan. Another market structure dito sa baba. Ayun, kaya sideway yan dyan. Pero may mga, ito major na to. Major na. Papunta na sa major sign of weakness. Pag nag-break to. Nagagawa yan ng channel pababa. Ayun. So, siyempre, check natin si oil. Ayan, si oil. Si oil magkaduktong to eh. Saka yung dollar eh. Kung maangat, kung packet si dollar, susunod si oil. Kung pababa si dollar, susunod si oil. Pababa din siya. So, wag lang siya gumawa ng bagong high. So, mukhang kung tingin ko dito, nag-fill lang ng strong gap. Ayan. Yung order block na to. I-retest niya. Tapos, bababa. So, yun, projection ko sa oil. Bababa yan. Balik na yan. Susunod siya sa tinatake ni dollar. Yan. So, ito, today, we ended, walang TP Friday. Tinunod ko to whole day. Makita ko sa inyo yung market structure niya. So, July 12. So, dito lumalaban-laban, 30 minutes. 1 hour. Yan. So, naglalabanan yung bulls and bears.
TP Friday na ba? Hindi pa. TP Friday, hindi pa. Pero maangat. Tapos MOC pa sa closing. Ang ganda ng laban dito. Bumababa siya. Pero hindi pinapabayaan. Parang may gigil. May gigil yung demand. May gigil yung bulls. Yung maganda napanood ko kanina. Natutuwa ko to kasi Friday. Sabi ko na may mangyayaring kakaiba. Hindi sa TP Friday. Unlike nung dalawang Friday na nakaraan. Ito, 28. 28. So, meron kang retracement. Ito, July 5, sideways. Pares silang may correction. Pababa, ito sideways. So, ang ganda nito, ginawa niya, nag-break siya, gumawa siya ng higher high ng Thursday. Tapos may volume. Ganda ng volume. So, ito, kung babasahin ko kasi ito, price action by price action. So, ito, hammer. Nag-end tayo ng Friday na inverted hammer, tapos pula. So, bearish. So, kung meron kang ulit trade dito na nag-close below, bearish na yun. Baka bumalik dito. So, double bottom mangyayari. Pero ang ginawa niya, green na may volume. Increasing volume. Inverted hammer pero green. Tapos ito, ganda na sana ito. Hammer. Kasi ganda rin ng volume. Ano to? July 9. Tuesday, oh. Tapos yung Wednesday, in-validate niya itong bullish na to. Itong hammer to, itong pulang-pulang, oh. Solid na pula. Santas ng volume. So, in-validate yung bullish na itong hammer na to. Itong pula. Tapos Thursday ng gabi, US CPI. Last night, nilabas yun. Ito alam ko, ito, volatile yung market nito dahil sa kay Jerome Powell. Umarap siya sa Senate and the House. So, kaya sideways yung market. Nadadamay din talaga. Ito, hammer, nabalik tayo sa price action. Tapos, solid trade, invalidate yung bullish. Tapos ito, Thursday, tumuha ng higher, bagong high. Yung higher high. Nag-close siya sa bagong high. Invalidate itong pula. So, bullish na ulit yun. Tapos, may continuation po. Yung continuation niya parang nabitin. MOC pataas. So, meron kasi itong downtrend channel. Okay. Yung downtrend channel. Ganun lang. Kaya hindi ganun ka-perfect. Ito yung gusto ko. Nag-break siya. Immediate downtrend na to. So, maganda na yan. Nakapaganda na yan. Ngayon, may inaabangan ako. Another break ng downtrend. Itong yung napaka-long term. Ito yung high natin nung all-time high. So, ito yung pivotal na high. Pivot yung market. Kumuha ng lower low. So, yung downtrend. Ngayon, mukhang si price, presyo, is pointing to break out this one. So, yan talaga ang nakakaabang-abang. So, muntikan na noon, pero binalik dun. Okay lang yung correction. Correct agad. Kesa naman, napakataas. Tapos bilang bag. So, yan. Slowly. Diba? Slowly. Impulsive, corrective. Impulsive, corrective. So, melt on top. Huwag yung blow off top agad. Blow off top mo yan.
Tapos puto, babaksak yung van. Ano yan, basura. Ito maganda yan. May correction agad. Kasi ngayon, ang ganda ng volume mo. Tapos ang ganda ng price action. Ito na, lapit na tayo. 10% na lang ito. To break. Halos less than 2%. Diba? So, expect ko dito, another new higher high. Pwede na dito. Bahala siya kung gusto niya untugin dyan. Kung gusto niya mas mataas dyan. Pero ito yung challenging. Ito yung next. Malambot na to. Malambot na yung supply zone. So, for me, ito na yung mga next na matitigas pang supply. Ayan. Nakakabangan lang. Hindi natin sasabihin na dyan mauntog. Diyan natin naabangan kung anong gagawin ng price, diba? Mahirap naman sabihin na angat dito hanggang dito. Abangan mo kung anong napataso ba yung mga kandila or lumalaban kung gusto nyo mag-breakout. Ganun lang yung price action. Kasi i-identify mo lang yung mga supply. May mga nagbebenta dati. So, at nakapag-break ng demand, may mas strong supply so ito. Extreme. Diba? Na-break na yung mga demand zone. Ito ilang beses ito na-test. 1, 2, 3. So, another. Buelo. Pwede yan. So, kung magkakaroon tayo ng, ito na yung higher high. And this one. Higher low. Another higher high. Saan yan? Yan sa tatlo na yan. Tapos higher low. So, expect ko yung higher low na hindi ganun kalalim. Kasi malalim na to. So, meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede nga natin abutin itong dati. Ito. Para matapos. Pero, ito pinakamahirap na ibasagin agad. So, pwede siyang kuha siya ng magandang uptrend. Tapos isang major na correction. Sample. Ayan, ganyan. Parang ganito. Major correction. Magandang uptrend. Napakaganda talaga yung major correction. Tapos break ulit. Possible, mo ganun din yung gagawin. Hindi ko lang alam kung malalim. Pero dito, magiging flip zone na to. Nahirapan tayo mag-trade dito before. About, diba? So, kung dito tayo mauntog, ito matigas-tigas na demand zone. Pwede maging flip or ito. Either dito, 7,000 or 7,500 yung flip zone. Pagka tinest niya ng supply dito. That's all-time high. So, napakaba ng projection na yun. Tagal nun 2027 ba? Kaya dito muna tayo sa naka-weekly kasi. So, yan. Pero, the good thing is, yung projection ko is a bull market scenario. So, doon ng bias sa akin. Ang bias ko is bull market for PSEI. So, bakit? Tignan nyo na lang yung paligid. So, yung for economic sector. GDP, employment, export-import, trade balance, price stability or inflation. So, yun, yung apat na sector na yun. Are we going positive or negative? So, yung gumaganda yung apat na sector na yun,
cause and effect. So, para sa bull market. So, yung bull market, ito naman market, nauuna yan. Lagi yan nauuna. So, pwedeng sabihin natin na yung ang current administration is looking forward for upper middle income status. So, baka dito na natin, dito, i-announce na dito sa taas na to, sa 9,000, na-achieve na yung upper income. So, nangyari na. Price in, market na eh. So, magko-correct na. Yan. Pero pwedeng ganun yung scenario ng cause and effect. So, nangyari na. Ano, what is next for Philippine economy? Diba? So, kung meron pang ulit maganda, uh, yun yung price and cause and effect. So, 1980, 1980s pa yun, yung simula low, nasa low income status yung Pilipinas. So, napakahabang panahon. Diba? Ngayon, tingnan natin sa most active na lang. BDO, o nga pala, August daw, by August. So, highly anticipated na to, the Philippine rate cut. And then by September, Federal Reserve, dahil sa nilabas na inflation data sa US na bumaba yung inflation, 3% na. So, anticipation na imbis na November yung rate cut sa US, it will be earlier as sa September. So, yun. So, good news yun sa equity market. So, kung BDO, financial, ayun yun. Diba? Rate cut na eh. So, ito yung alpha. PSE, yung sa alpha to na may laman. So, yan. Bakit na naman siya. So, dito na lang sa akin nagawang LCD. So, meron lang mga trading, market structure na TA. So, yan. All-time high na naman si ICT, no? Lakas ni Rason. So, ito yung mga nasakyan ko. Tapos ito, tapos hindi pa ulit sumasakay. Kasi, so, nagtitipin ako swing high lang. Hindi na ako sumakay kasi ang daming ibang stock sa PSE na napakaganda yung upside. Like Ali, yan, property. Diba? Ito yun. From uptrend, ito may channel to. Trading channel to. Trading range, so sideway market. Ito yung uptrend niya dati. Ito. Mga ano to. Uh, ang tawag doon? Last point of support. So, ito yun. Ito yung tinitignan kong support. May mga buyers ka. So, may buyers ulit yun. So, ito uptrend. Impulsive corrective. As another impulsive, we're looking for another impulsive na mas mataas dito. Be-break nyo na. So, pag na-break nyo yun, so hanap tayo ng magantay tayo ng market structure na katulad nito. Nag-range, trading range. Sa sign of weakness. Tapos nag-retest. Ano. So, ito na lang abang ko dyan. Kaya, take profit. So, dito yan, banda. Sa new high. So, ito na sa weekly. Para makita natin kung gaano kataas. Mukhang malaki to. Mukhang malaki to. Ang balagay. 26 na. Pwede double your money. Sa 50. Pwede dito. Test na to. Mukhang ito naman. Mukhang liquidity run to. Hindi na yung untong dito. Sa supply zone na to. Liquidity run.
Ayan. So, magpapakita naman yan kung kailan tayo exit. Pero basta dito, nakaposition tayo. Ito, may range din yan eh. Trading range. Ganda ng range. No? Solid yan. Pag pumalo na yan. Pak! Happy days. Ali, mga net property sector. Ito, tel. So, ito nasiswing-swing ko lang to. Masarap ito swing eh. Ang laki kasi ng percentage. Dan days lang eh. 8 days, 3 days. 8%, 10%. Sarap swing nito. So, may market structure lang akong ginawa para na monitor pagka sasakyan na natin yung maganda-gandang swing high. So, may mga swing high yung magandang sakyan. So, wala na akong position dito. Abangan ko na lang kung saan mag-get price. Tapos swing high ulit. So, yan. So, ito kasi hindi na maganda yung ratio. Risk reward ratio. So, ayaman na natin. Maganda sa corrective rate sasakay para ang taas ng reward ratio. AEV, nasa ilalim ito eh. Sobrang laggard. Conglomerates dahil bumaksak ang peso. Pero nakita ko na yung peso. Lalaban na to. Ito. Uptrade niya. Trading below na. Tapos, ito yung demand zone sa trading range. So, below na. Break and retest. Tapos, babaksak. Yung possibility. Double top. Possibility double top. Yan. Lalo pag nag-rate cut ang US. So, nakakabawi na yung peso. So, yung mga conglomerate, sila yung nasaktan. SM yan, nasaktan. Sa declining ng peso. Dahil sa strong dollar. Strong dollar. Pero nag-recover na. Ganda na yung SM. Kaso wala ako dyan. Bigat kasi yun. Saka to, SMPH. So, ito, namili lang naman ako eh. Mas maganda yung AGI. Property sector. So, sa AGI tayo. Ikalipid lang yung presyo. So, kaso mas malalim to. Malalim yung correction ni SMPH na. Compare kay AGI. Ito, itong correction na to. Malalim ito. Puro lower low. Hindi katulad yung kay Ali, market structure ni Ali. Meron kang trading range. Ito, downtrend. Swing ay swing. Downtrend yung channel. Yan. Baba. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower. Kung untong dito yan. Sasasaluin ulit, break the channel. Pwede ganun. So, pwede nang diretso yung break. CPI, RLC, lalim nito. Ang laki ng volume nito ng isang araw. So, MBT, ito, ganda rin ito. Conglomerate na nagulpi. Nasa bottom. Ito, buy talaga to below 600. Accumulate na accumulate. May range naman yan. Ito parang spring. Ayan, swing mo. Range, trading range. Yung mga Ayala stock. Puro range. KFC. Ito, ganda. Dito tayo. Jollibee. May range din ka parang aaliw. Yung mga gusto kong sakyan. May mga range. Kasi yung risk reward yan pag range. Madali ka lumabas yan nung 2%, negative 2% pag mali.
So down ng 2% yun. Yun yung mga risk appetite, 2%. Pwede. So pag nagka-trading range, madali ka makalabas ng buhay pag maliit yung anticipation ko. Okay. URC, ito strong din to. Na-break yun eh. So wala tayong URC. Kala ko kasi bababa pa yan dito. So ito abang ko. Pero strong. Kaya ano natin yun. GT cap to. So, mas attractive kasi yung property. Kaya hindi ko ito pinili kay GT cap. Property tsaka power sector. Itong asin, buti pa dito nakasakay ako. Pero ito hindi ko ito nasakyan. Ay hindi, hanggang dito lang pala ako. Oo, tapos nag-TV na ako. Ito wala na akong hawak dyan. So, may downtrend channel ka. Break retest, sa retest pasok, pero kung hindi niya i-break, ayun, mukhang nahihirapan na siya. Pangit pala ng daily nito ah. Pula, green, pula. So, na-sandwich yung green. Bearish to. Abangan na lang yan. Saan niya gusto mag-ano? Double bottom kaya. Ano ba itong nag-retrace tong si ano? Ito, anti-tracement. Gagawa sila ng ganyan. So, doon na abangan. Abangan yun. Pero dito. Mahaba-haba pa. So, bare months. Tapos pasok. Yun kaya, ganda. Ganda itong abangan. Pwede na itong mag-change ng character. Mag-pivot na siya. Ang lalim ng pinuntahan na ito. Itong 3 pesos. Galing ko ng 12. Grabe. Oh my goodness. 75%. Ano nga ba FOO nito? 2 pesos ang FOO nito. Pero ito strong to. So retrace na lang. Hanapin natin. JGS. Ang low rate ng ano? Holding. Lalim din eh. Ito pinakamalalim sa lahat. Na-break yung ano, COVID low. Maganda rin naman yun. Yung ano ka, downtrend channel. So dito sa middle ng channel, pwedeng TP. No sa upper channel. Yung WC, ano na, parang may sell on news na to. So, abang ko lang yung sa retracement. Impulsive, corrective wave, abang. So, wala pa kasi shorting. Pwede, pero kung sa short ko na yan, okay na yan. Kasi may lumabas ng balita eh. Sell on news. Ito, maganda. Yung allocation ng aking port is, ito yung pinamalaki. Si SP Init. Ito, swing nga yan. Kasi ito pinanood ko. May magandang laban dito eh. Yung sira-uli operator na ito. Na, kontado yun. Naabangan ko yung bid and ask niya dito. So, merong 5 million ata yun na nakatakapal dito sa as. So, every day, lagi nandun yun, yung 5 million ata yun. Basta makapal yun. Tapos ang baba nung ano, ang baba ng bid, ang baba ng buyers. Pero yung sellers, may tumatapal na 5M. Talagang masishake out ka dun. Pero, pinansin ko yun, puta, may bumibili lang nun. Sabi ko, may bumibili lang nito. Yun nga, may bumibili nga. Umangat na eh. So, tapos na yung accumulate nila. Kasi, ang ganda rin nung may disclosure to. So, ito yung highly speculative to. Highly speculative to yung stock. So, sinasama ko sa port ko yan. May highly speculative. Okay, yan yung ito. Yan. So, nagpalit daw ng CEO.
Si MVP, from ano kasi ito, story nito, from Leandro Leviste to MVP. So, binili ni MVP, Leviste. Si Leviste yung pioneer, binili ni MVP. Tapos si MVP, nag-resign, pinasa niya kay Emmanuel Rubio. Si Rubio naman, CEO to ng Empower, under ng Meraldo rin. Si Rubio, ang background nito, naging CEO ng Aboitiz Power. Ngayon, pinesto niya yung Pangilinan sa Spinic as CEO and Director. Nagbalasa dyan. So, parang kung assessment ko dyan, hindi naman sa power sector si Pangilinan MVP. So, naglagay siya ng tao na mahusay dun, which is Rubio. So, Rubio is the CEO of Empower and SPN. So, dalawa. So, corporate player rin. Lahat naman yan, kay Meralco pa rin. So, MVP pa rin din. Highly speculative to guys. Iba yung play nito pag highly speculative. Sobrang luma na itong KA home. Hindi mo na maintindihan. Yan. Avoid this power. Meron ako nito. Ganda ng nito. Weekly. Sa weekly yan, meron yung hindi, daily pala. Meron tong gap. Ayun, gap. So, doon sa gap na to, hindi nga na pinuno yung gap. So, yan. May nag-exchange dyan. Fill the gap. Tapos, downtrend channel din naman yun. Mas maganda yung APW dito. Downtrend channel. So, gap. Fill the gap. So, yan. Tapos, itong converge. Dadandaanin natin itong may lakas pa naman for another leg up. For this week, magpapakita ako kung meron pang leg up. Pero wala na. Itong sa daily, pumapangit na, nahihirapan ng breakout. Nakakita na ako ng lilipatan yan. Ito. Gusto ko yung closing nito. So may test buy na tayo kanina. Sa 6 pesos. Buti na pagbigyan pa makapasok sa 6. So meron tong range. Meron kang trading range. 610 to 598. So this week din, magpapakita itong ito na ba yung bottom. Tapos pivot na. Parang sa white oak. Phase 1. B. C. Tapos B. So nasa C. Ngayon C. So yun. Ang ayoko lang talaga yung mga mining. Nickel, ano ba ending? Bearish pa rin. Bearish pa rin yung nickel. High volume. Total low volume. Kung may volume sana to, talagang kung malaki yung volume. Tapos kanya hindi nag-close sa new low. Pwede nung pivot. Kung ganito kalaki yung volume. Pwede ko na consider to na mag-pivot. Pataas na. Pero low volume eh. Mukhang meron pa tong ibababa. Ayun, ito na. So, may gap naman dito. Kaya itong dito sa baba. At 3 pesos. Dikit sa 3.
Next week malalaman kung tutulo pa kababa or magpipiwot na. Pero itong ganitong ending sa weekly, low volume, gusto hindi ko papasukan yun. Mas gusto ko pa itong DNL. Doji. Doji higher. Kesa dito. Baka may ibabagsak pa. Si GSIS nga pala alam ko nandito yung sa range natin. Nag-aang sila 13 50%. 50% po. Baka doon pa mga punta. 50% off doon tayo bibili. So, even daw, saglitan siya yung pinakamalaking market cap for a moment of time. Lumang-luma na kang play ko. Kaso hindi mo to replay kung heaven. Puro NOC to. NOC ano to nun. Puro nasa baba. Pinibenta. Doon nagbebenta. Tapos go force to close pataas. Ang hirap bilhin yun. Mamaya ikaw na lang nandiyan. Naku, pangit na ito. Nung simula na ng selling, magkakaroon ng distribution dyan. Pwedeng pa ganun. Pwedeng sideways. Yan. Hindi ko ginagalaw yun. Sinisilip-silip ko lang. Pero, hirap bilhin yun. Tsaka alam mo kung sino yung owner. So, alam mo naman yung Camila Palmera. Ayun. Yun na yung pinakadahilan. Yun, sa Bitcoin naman, sa Bitcoin. So, nasa crucial. Ito, nasa crucial itong sa Bitcoin. Uh, break this above this one. So, 59. Sabi mo 60K. Mag-trade above ng 60K. Bullish. Pero kung mag-trade below 54K. Trade below 54K. Bearish. Malalim yan. Pag nag-trade ng below 54K. Napakalalim yan. Yan. 40. Ito. Saka yung uptrend channel kasi yan. May uptrend channel ako dyan. So, nag-hold naman. So, wag lang mag-break below sa recaps. Mas malalim na yan. Matindi yung correction yan. Pero, forward looking. Bias ko dito is going back sa taas. Above 60K. Tapos, maglalaro ulit dyan. Pero, tingin ko hindi siya diretso i-break niya ng 70K. So, pwedeng may range or test ulit 70K, tapos higher low, tapos higher high, all time high. So, yun. Isang impulsive, correction, impulsive, then break. So, yun yung scenario. Creative lang ako. So, yun lang guys. Pinakamalaga is ang ganda ng Friday na ending ng PSE. Tapos meron tayong net foreign buying, 257 million. So may laman yan. Above 100M net foreign buying. Legit yan, legit. So wag lang yung mga 10M, 10M na net foreign buying, di foreigner yun. So, looking great. PSE ha. Another week. Ano ba meron next week? Tingnan natin ano meron next week na data. Baka ako i-break niya ng uptrend lang. CPI, production, no? Isayo. Ano nangyari sa dollar? Negative siya. Oh, ganda ng dollar. Oh, baba mo pa.
Okay, gumawa ka na ng downtrend sa akin. Muna na ituro next week. Ng data na pwedeng magtulak sa PSE para i-break niya tong matagal na downtrend na to. Next week or another week. Next week na yung project. Ano BBP? Monday. Mabigat yun yan ha. Kaya BBP. Pero kung nasa Western na tayo. Jerome Powell. Monday night. Malaki to. Ito pag dabish yung Powell dito, pwede ito. Pag dabish yung tono niya Powell, pwede niya na yung rason to break this up. Maganda po next week ah. Ang maganda yung next week, mag-PSing na lang. Mahirap ka na ulit. Ito, abangan ko na agad. Powell. Si Powell yung center ng attraction next week ah. Ano, Thursday. So, tsaka yung job market sa US. Powell tsaka yung job market. Philippines wala. Walang economic data sa Philippines. So, tahimik. Maganda nga ito. Kung i-break nyo, wala nga Pilipinas. Exciting next week. So, expect ako ng ano, another green. Another impulsive for the week. For weekly candle. For tapos next week, biyakin na natin ito ng matindi. Mga ganito, ganyan galawan. 10% o 9% in a week. So, yan na ba yun? Yan na ba yun? Abangan natin. Pero gusto ko yung nakita ko. Ito, si Powell. Ang oras ko. Mas 12 ng gabi. Puyat ng Lunes ah. Abangan natin yun. Exciting days to come. So, yun. Thank you for listening, guys. So, what a great time to be alive. Another cycle. Kung sakasakali. Pang. Crypto din, ganun din. Crypto. Another, what a great time to be alive for crypto market. Why? So, ang daming ETF eh. So, ETF pa lang. Goods na. Kaya uptrend channel. Just don't trade below this one. So, uptrend. All goods. Pero pag nag-trade below dyan, si Bitcoin, saan ka pupulutin, diba? Thank you for listening, guys. Monday, update tayo Monday. Sunday, podcast. So, marami pa rin sa PSE na mga magagandang blue chips, magandang company na nasa baba. So, pwede pang mag-accumulate. Pero meron na yung mga ANPA, like ICT, looking for new all-time high ulit. Yeah. Yung mga ANPA. So, AC, ito yung mga nasa baba. AC, AEV, mostly conglomerate eh. Yung mga ng bottom, pwede accumulate pa yan. Yun, AC, AEV, JGS. Ano lang yung sagad sa baba.
LTG din pala. LTG maranda mo na. Cycle low na to. Cycle low na yung tingin ko. Naalala ko nga ata, LPG. Pwede rin yun. Pwede accumulate. Ganda yun. Ganda. Lalaban yun. Administrasyon. Lucio fan. Ayun. Good night, guys. Thank you for listening. Happy weekend. Bye-bye.